Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Handa na ba ang iyong Biblia at kwaderno para sa ating pag-aaral ngayong hapon? Sa ating pagsisimula, inaanyayahan ko kayong suriin ang inyong mga sarili. Mayroon ka bang kahinaan o kasalanan na kahit anong lapit mo sa Diyos at kahit na anong pagnanais mong maging tagumpay sa pagiging isang Kristiyano ay patuloy ka pa ring nadadapa at paulit-ulit mo pa rin itong ginagawa? Sabi nga ni D.S. Marty at ni Pastor Roger, ang ginagawa lang natin tuwing nagkakasala ay repent and repeat. Repent and repeat. Mayroon ka bang nagawang mali, nagawang masama na hanggang ngayon, kahit lumipas na ang mahabang panahon, ay pinagsisisihan mo pa rin? Kapag nakagawa tayo ng masama, natukso tayong gawin ang hindi tama. Kadalasan, dahil dito, alam nating ito ay mali, nagiging cause ito ng ating hiya. Kung minsan pa nga, nagiging indifferent tayo dahil dito, o kaya naman ay para tayong mga manhid, o kaya parang mga lutang, discouraged, broken-hearted. Tayong lahat ay may mga kahinaan na patuloy nating pinaglalabanan. Tayo mga anak ng Diyos, kaya patuloy ang cycle na to. Asahan natin na araw-araw tayo'y tutuksuhin ng kaaway upang mulit-muli tayo ay madapa at magkasala. Gagawing lahat ng kaaway ang paraan upang hindi tayo mapunta sa ating Ama. Ngunit sa ating pag-aaral ngayong hapon, matutulungan tayo nito upang gapiin ang kaaway at tayo ay kanya ng tantanan sa panunukso. Si Jesus mismo ang magtuturo sa atin upang ang ating cycle of failures ay maging cycle of victory. Handa ka na ba, kapatid? Ang ating teksto ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 4, verses 1 to 13, at ang ating pag-aaral ay may pamagat na The Power of God's Word. Tayo'y manalangin. Ama namin, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral. Ipasok mo po sa aming mga puso't isipan ang nais mong mangyari sa aming buhay bilang iyong mga anak. Bigyan mo po kami ng lakas upang mulit-muli kami ay magtagumpay laban sa kaaway sa pamamagitan ng mabisang sandatang aming mapag-aaralan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagtukso kay Jesus. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ika'y ipagbibilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diablo at naghintay ng ibang pagkakataon.
Tayo pagpalain sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tinukso ng Diablo si Jesus. Bilang isang makapangyarihang Diyos, napakadaling magapi ni Jesus ang kaaway. Mas mabilis pa sa ating pagpurap, magagapi niya ito. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sa isang pitik niya ay mawala ang nanunukso sa kanya. Dahil nais niyang ipakita sa atin na tayo man ay maaring maging matagumpay laban sa panunukso ng kaaway. Paano nga ba natin malalabanan ang tukso? Paano tayo makasisigurong aalis ang Diablo at hindi na niya tayo muling guguluhin? Ating alamin ang mga components ng tukso na makikita sa ating pagbasa. Una, timing. Sa ilang paulit-ulit na tinukso si Jesus, 40 days siyang nag-ayuno, natural lamang na siya ay magutom. At dito, sa mga panahong mahina ang katawan niya, tinukso siya ng kaaway. Parang tayo rin. Hindi tayo tutuksohin gumawa ng masama right after na tayo mablessed sa ating mga gawain sa simbahan. Maghihintayan ng pagkakataon kung kailan tayo ay drained, depressed, tired, walang-wala. Sa mga pagkakataong yan niya tayo tutuksohin. Maglalatag siya ng mga bagay na magbibigay sa atin ng pleasures na sa bandang huli pagsisisihan natin. Kuminsan pa nga upang di magawa ang mga bagay na inaasahan sa atin, tutuksohin tayong gumawa ng mga alibis. Pupunta ka pa lang sa simbahan, gagawa na siya ng mga sitwasyong magti-trigger ng iyong kahinaan. Then in the end, talo tayo dahil nag-give in tayo sa drive ng kaaway. Ikalawa, object of desires. Tinukso si Jesus ng 3 beses. Alam niyang gutom si Jesus. Ginamit niya ang tinapay. Tinukso niya itong gamitin ang pagka-Diyos ni Jesus upang gawing tinapay ang bato. Pero ang tugon ni Jesus dito, it is written, man shall not live by bread alone, but from the words that comes from the mouth of God. Noong tinanggihan ni Jesus ang tukso, tinanggihan niya ang pamumuhay na malayo sa nais ng Diyos. Tinanggihan niya ang buhay na ang maghahari ay ang pansariling kagustuhan, personal pleasures, personal desires, malayo sa gusto ng Diyos. Ikatlo, accessibility. Ang tukso ay hindi tukso kung wala kang access dito. Nung sinabi ng Diablo kay Jesus na gawin niyang tinapay ang bato, bilang Diyos, kayang-kayang gawin ito ni Jesus. Ngunit hindi siya nagpatukso dito. He rejected a life focused on self-indulgence. Walang-wala ka, nangangailangan. May access ka upang magkaroon. Ilalatag ng kaaway ang object of desire. Ngunit kung may takot ka sa Diyos, hindi mo ito sasamantalahin. Kaya nating tumanggi, sabi ni Jesus. At panghuli, persistence. Not just once, but thrice. 3 beses na tinukso si Jesus. Hindi tumigil ang kaaway, ngunit hindi siya nagtagumpay. That was the case in Jesus. That's also the case for us. Tutuksohin at tutuksohin tayo ng kaaway sa iba't ibang paraan upang maigupo niya tayo at tayo'y mabulid sa kasalanang habang panahon nating pagsisisihan. See, napaka-strategic ng panunukso ng kaaway. Hahanap siya lagi ng pagkakataon o panahon upang magkasala ka. Mga panahong mahina ka, yan ang pipiliin niya. Alam niya kung ano ang mga object of desires mo. Doon ka niya titirahin. Kung mahina ka, talo ka. Bibigyan ka niya ng access upang makuha ang mga carnal desires mo. Kung bibigay ka, wagi
ang kaaway. Magbubunyi siya. And finally, dapat lagi kang ready dahil hindi siya titigil sa katutukso sa iyo. Napakabuli ng kaaway, hindi kanya titigilan. Ngunit, huwag tayong mawala ng pag-asa. We are all children of God. He won't let us down. He won't give us up to the enemy. Kaya nga sa ating pagbasa, ipinakita rin ni Jesus ang isang mabisang sandata upang di na tayo muling magkasala and go back to repent and repeat cycle. Let us now forget our cycle of failures and let us develop our cycle of victory. At ang ating mabisang sandata, kung talagang nais mo mapagtagumpayan ang lahat ng uri ng tukso na gagamitin sa iyo ng kaaway, ito lang ang ating gagawin. Kapag bukal sa puso mo, if you have a decided mind to conquer evil, isang pangungusap lang ang tatandaan mo. Grow in the love for God's Word. And how are we going to do that? Here are the 5 components to be able to grow in love for God's Word. First, grow in the dependence on God's words. Tingnan natin ang mga sagot ni Jesus sa bawat panunukso sa Kanya. It is written, man shall not live by bread alone. It is written, you shall not tempt God. For it is written, you shall worship God only. Lahat ng mga ito ay nasa aklat ng Deuteronomy. Maliban sa kanyang mga sinabi, tingnan din natin ang hindi niya sinabi. Hindi niya sinabing hindi siya nagugutom. Hindi rin niya ginastify kung bakit pwede naman siyang kumain. Wala siyang diniscuss kahit ano sa mga sinabi ni Satan. At hindi rin niya winalang bahala ang panunukso sa kanya. Ang kanyang kagyat na tugon sa mga panunukso sa kanya ay mula sa mga salita ng Diyos. Jesus depended on the Word of God just like a police officer depended on his gun against the enemies. Tunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang problema lang kung minsan sa ating ikinikilos, parang hindi natin ito pinaniniwalaan. Let's not depend on our own. Let's depend on God. Let's rely on His words to the point that it is our immediate response to all temptations. Second, grow in your knowledge of God's words. Jesus quoted Deuteronomy 3 times. Ibig sabihin, mayroon siyang working knowledge sa nilalaman ng aklat. Gaya halimbawa ng martial arts artist, hindi lamang niya pinag-aaralan ang mga steps. Kailangang alam din niyang gamitin ang mga nalalaman niya sa aktwal na pakikipaglaban. Tayo kaya? Ano kayang nilalaman ng Biblia ang kaya nating gamiting sandata sa mga panahong mahina tayo at tayo ay tinutukso ng kalaban? Mayroong 66 books ang Biblia. Nahanap mo na ba ang aklat na naglalaman ng verses na iyong magiging sandata laban sa iyong kahinaan? Next, grow in your meditation of God's words. Ano kayang iniisip ni Jesus habang siya'y tinutukso? Ang kanyang mga sagot kay Satan ang nagsasabing all throughout his temptation, nasa forefront ng kanyang pag-iisip ang Biblia. Nakafocus siya sa Biblia. Tayo ba? Ano ang madalas nating iniisip kapag inilatag sa ating harapan ang ating kahinaan? Self-indulgence ba? Pansamantalang kaligayahan? Let us all meditate on God's Word and surely this will help us fight any temptation. Read God's Word not only because you have to finish what's in your to-do list, but because you want to love God more. Read it and meditate on it. Grow in your recollection of God's Word.
Ang naging tanging panlaban ni Jesus sa tukso ng kaaway ay ang kanyang pag-alala sa salita ng Diyos. Let's always bear in mind that every temptation has a counter verse. Kaya nga sa bawat tukso kay Jesus, ang lagi niyang sagot is, as it is written, nasusulat. Kailangan mabilis nating maalala ang mga salitang magiging panlaban natin sa oras ng ating kahinaan. In so doing, the enemy will not win against us. Gaya ng mga sumusunod na verses. Kung ang kahinaan mo ay anxiety, palagi kang aligaga. Mula sa Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. At kung sa tawag ng laman, sa 1 Thessalonians 4 verse 3, for this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Alamin mo ang iyong mga kahinaan at hanapin mo ang mga counter verses nito. And lastly, grow in your obedience to God's words. In our story, Jesus did not just quote Deuteronomy, He lived it out. Isinabuhay niya ito. Lahat ng mga nasusulat sa Biblia ay maaari nating sundin o hindi isundin. Nasa iyo ang pagpapasya. So, paano napagtagumpayan ni Jesus ang panunukso sa kanya? He grew in love with God's words. By depending and relying on His words alone, by His working knowledge of God's words, by His meditation of God's words, by His immediate recollection of God's words, and by His obedience to God's words. And this is what is expected from us too. Let us grow in love with God's word. Depend on it, not on our own understanding. Read it, not just for the purpose of reading it, but to gain a working or practical knowledge. Meditate on it. Alamin, ano ba ang nais ng Diyos? Recollect on it. Alalahanin nating lagi ang mga salita ng Diyos upang sa panahon na tayo'y susubukin ay mayroon tayong mapanghahawakan. And lastly, grow in obedience to God's word. Alam mo nga ang mga nakasulat sa Biblia, ngunit hindi mo naman isinasabuhay, hindi mo naman sinusunod. Ano ka? Kaya't sa susunod na ikaw ay susubukin, huwag mo nang balikan ang sin, repent, repeat, repent, repeat cycle. Kung hindi lagi mong alalahanin ang cycle of victory with one focus in mind. Grow in the love of God's word. So be not afraid. Don't give up. Have faith and fight the fight God calls you to. For our God is a God of victory and grace. Amen.